Simula nung umatake ang Hamas sa Israel noong October 7, 2023, ay umabot na sa 1,400 ang namatay sa panig ng mga Israeli, habang 7,300 ang namatay at 18,500 wounded sa panig ng mga Palestinians. Ngunit, hindi pa rin tumigil ang giyera. Paano kung hahantong na sa sukdulan ang labanan sa Middle East at magsikampihan na ang mga kaalyadong bansa? Paano kung makialam na ang Iran at atakihin ang Israel kung hindi ito tumigil sa pag-atake sa Gaza? Sigurado lalaban din ang Amerika dahil una nang sinabi ng US na handa ito sa pag-atake kapag makialam ang Iran sa giyera ng Israel at Hamas. Kung mangyari man ito at madidihado ang Iran sa labanan kontra Amerika, siguradong hindi ito pababayaan ng Russia at ng iba pang mga kaalyadong bansa nito. Dito na papasok ang posibleng malaking digmaan sa mundo kapag humantong na sa matinding giyera at makialam na ang NATO at Soviet Union. Ito na ang sinasabi ng Biblia sa Marcos 13:8, sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at lilindol sa iba't ibang dako. Magkakagutom ang mga bagay na ito'y pasimula ng kahirapan. Hindi na biro kapag kumilos na ang dalawang higanting grupong militar sa mundo. Gaano nga ba kalakas ang NATO at Soviet Union at sino-sino ang mga bansa ang kasali dito? Mga kahistoryador, sa mga hindi pa nakakaalam kung paano nga ba nag-umpisa ang hidwaan ng Israeli at Palestinians, ay ating alamin ang kaunting kasaysayan. Ang mga tensyon sa pagitan ng mga Israelis at mga Palestinian ay umiral mula pa noong bago ang pagkakatatag ng Israel noong 1948. Libo-libong tao sa magkabilang panig ang namatay sa loob ng mga dekada. Ang karahasan ay partikular na talamak sa taon na ito. Ang bilang ng mga Palestinian, mga militante at sibilyan na pinaslang sa sinasakop na West Bank ng mga puwersa ng Israel mula noong nagsimula ang taon ay ang pinakamataas sa halos 2 dekada. Nakuha ng Israel ang Gaza mula sa Egypt noong 1967 war. Pagkatapos ay inalis ang mga tropa at settler nito noong 2005. Ang teritoryo na tahanan ng humigit kumulang 2 million Palestinian ay nahulog sa ilalim ng kontrol ng Hamas noong 2007 pagkatapos ng maikling digmaang sibil sa Fatah, isang karibal na Palestinian faction na ang gulugod ng Palestinian Authority. Matapos maagaw ng Hamas ang kontrol, ang Israel at Egypt ay nagpataw ng mahigpit na pagkubkob sa teritoryo at nagpapatuloy. Ang Israel ay nagpapanatili din ng air at naval blockade sa Gaza. Tinawag ng Human Rights Watch ang teritoryo na isang open-air prison. Mahigit sa kalahati ng populasyon nito ay nabubuhay sa kahirapan at walang katiyakan sa pagkain, at halos 80% ng populasyon nito ay umaasa lang sa makataong tulong. Ang Hamas at Israel ay nakipaglaban sa ilang mga digmaan. Bago ang operasyon noong October 7, ang huling digmaan sa pagitan ng dalawa ay noong 2021 na tumagal ng 11 araw at pumatay ng hindi bababa sa 250 katao sa Gaza at 13 sa Israel. Ngayon, ano na nga ba ang nangyari sa mga Palestinians pagkatapos maghiganti ang Israel? Dahil sa paghihiganti ng Israel, isa sa mga kinakaharap nila ngayon ay ang pagkagutom ng mga taga-Gaza dahil sa pagharang ng Israel ng kanilang pangunahing pangangailangan tulad na lamang ng tubig, langis at iba pang pangangailangan sa pang-araw-araw. Ang Gaza Strip ay isa sa mga lugar na may pinakamakapal na populasyon sa mundo, na mayroong 2 milyong katao na nagsisiksikan sa 140 square mile na teritoryo. Tumigil sa paggana ang nag-iisang power station ng enclave. Inaasahan na maubusan ng gasolina ang mga ospital, nangamba ang International Committee of the Red Cross. Nanganganib silang maging morgue habang nawalan sila ng kuryente. Nagbabala naman ang grupo ng human rights, sinabihan ng Amnesty International ang Israel na agad alisin ang blockade nito sa enclave.
na nagsasabing ang sama-samang parusa ng mga sibilyan para sa terorismo ng Hamas ay katumbas ng isang krimen sa digmaan. Isinara ng Israel ang 2 crossing nito sa Gaza, ang tanging koridor kung saan ang mga Palestinian o tulong ay maaaring dumaan sa loob at labas ng teritoryo ay ang Rafah Crossing, na nag-uugnay sa timog ng enclave sa Egypt. Ngayon, ano ang magiging epekto ng giyera sa Israel at Hamas sa 2 makapangyarihang grupo, ang NATO at Soviet Union, sakaling lumala ang sitwasyon sa Middle East? Pero bago yan natin munang alamin, ano nga ba ang NATO at Soviet Union sa mga hindi pa nakakaalam? Ang NATO ay isang malaking alyansa ng militar sa mundo na itinatag noong 1949. Ang NATO ay kinabibilangan ng 12 bansa ng itatag ito. Ngunit ngayon, mayroon na itong 31 kasapi na bansa. Ang NATO ay unang itinatag na may layuning malutas ang mga hindi pagkakaunawaan at may pangako na ang mga miyembro nito ay magtatanggol sa isa't isa sa kaganapan ng isang pag-atake. Ngayong 2024, layunin ng mga bansang kasapi na magkaroon ng paglalaan ng 2% ng kani-kanilang GDP o Gross Domestic Product sa mga paggasta sa pagtatanggol at depensa. Ngayon, ano naman ang Soviet Union? Sa mga huling taon nito, ang Unyong Soviet na opisyal na kilala bilang Unyon ng mga Republikang Sosyalistang Soviet, USSR, ay binubuo ng sumusunod na 15 SSRs. Yes po, kasali po ang Ukraine. Ito ang isa sa mga dahilan bakit inatake ng Russia ang Ukraine. Ito ay dahil sa planong pagkalas nito sa Soviet Union at sumali sa NATO, subalit hindi ito natuloy. Ang Unyong Soviet ay dating imperyong Eurasian sa hilaga na umaabot mula sa Baltic at Black Sea hanggang sa karagatang Pasipiko. Ang Moscow ay nagsilbing kabisera ng bansa noon at ngayon. Kaya naman mga kahistoryador, ano ang pwedeng mangyayari kapag lumala ang sigalot sa Middle East? Kapag tumindi pa ang giyera sa Middle East sa pagitan ng Hamas at Israel, ay maaaring magdulot ito ng malalim at komplikadong implikasyon sa larangan ng politika, militar at relasyong internasyonal. Posibleng magdulot ito ng alternasyon o pagkakaayos ng mga puwersang internasyonal at makakaapekto sa seguridad at kapayapaan sa rehiyon at sa buong mundo. Kaya naman kung mangyari man ito, sino ang mas malakas sa pagitan ng NATO at Soviet Union? Ngayong 2023, tinatayang nasa 5,817,000 ang total military personnel ng NATO, samantalang sa Soviet Union naman ay 1,330,900 military personnel. Pagdating naman sa pandigmaang himpapawid, ang NATO ay mayroong 20,633, samantalang sa Soviet Union ay umaabot lamang sa 4,182. Ang mga sasakyang pandigma ng NATO ay umaabot sa 1,004,844, samantalang sa Soviet Union naman ay mayroon lamang 151,641. Pagdating naman sa mga bomba or rocket launchers, ang NATO ay mayroong 3,272 at 3,887, mayroon naman ang Soviet Union. Posible kaya na maggiyera ang dalawang grupo? Noong 1948, pagkatapos ng simula ng Cold War, nahati ang Europa sa dalawang magkasalungat na kampo. Ang mga miyembro ng NATO na suportado ng US at ang mga bansang Warsaw Pact na suportado ng USSR. Sila ay nabuo ng maaga sa simula ng Cold War na may pangunahing layunin ng kapwa proteksyon mula sa bawat isa. Ang pag-atake ng isang panlabas na partido sa isa sa mga miyembrong estado ay nangangahulugan ng agarang tulong mula sa ibang mga miyembrong estado sa anumang paraan na kinakailangan kabilang ang militar. Ang Warsaw Pact na suportado ng Soviet Union ay kumakatawan sa mga komunistang bansa ng Eastern Bloc. Samantalang ang NATO na suportado ng Estados Unidos at mga miyembrong estado nito ay kumakatawan sa mga bansang kanluranin. Ang Russia na nangunguna sa grupong Soviet Union ay may matibay na alyansa sa bansang Iran, habang ang Iran at Hamas ay isang matibay na magkakampi.
Malaki ang pakinabang ng Hamas mula sa pagkakaloob ng Iran ng mga armas, teknolohiya, kaalaman at pagsasanay. Ang suportang ito ay nagpapahintulot dito na magsagawa ng mga pag-atake laban sa Israel. Samantalang, ang US naman nangunguna sa NATO ay isang matibay din na kakampi ng Israel na handa itong tulungan para labanan ang Hamas at magbigay ng mga armas. Ngayon, paano kung hahantong na sa sukdulan ang labanan sa Middle East at magsikampihan na ang mga kaalyadong bansa? Paano kung mapuno na ang Iran at atakihin nito ang Israel kung hindi ito tumigil sa pag-atake sa Gaza? Siguradong lalaban din ang Amerika dahil una nang sinabi ng Amerika na handa itong lumaban kapag makialam na ang Iran sa giyera ng Israel at Hamas. Kung mangyari man ito at madidihado ang Iran sa labanan kontra Amerika, siguradong humingi ito ng tulong sa Russia, gaya ng ginawa ng Iran sa Russia nang inatake nito ang Ukraine. Agad ito nagpadala ng mga supply pangdigma sa Russia. Dito na papasok ang posibleng malaking digmaan sa mundo kapag humantong na sa matinding bakbakan at sukdulan na ang laban at makialam na ang NATO at Soviet Union. Kaya naman, mga kahistoryador, lagi tayong manalangin sa Diyos. Kung mangyari man ito, sana huwag sana ngayon. Dahil siya lamang ang nakakaalam kung saan at kailan ito magaganap. Ikaw, ano ang masasabi mo kapag makialam na ang NATO at Soviet Union? Saan kaya papanig ang bansa? Ano ang reaction mo dito? Ilagay ang iyong komento sa ibaba para malaman din namin. Pero bago ka umalis, kung ikaw ay bago pa sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, ay huwag ka nang magdadalawang isip na pindutin ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para every time mayroon akong bagong upload na video, ikaw ang unang-una makapanood.